It is my pleasure to see every one of you at the Foreign Correspondents Association. Grabe, makasaysayan ito. Buong mundo ginulat ng United Nations dahil hindi Amerika at si Donald Trump, hindi ang China at si President Xi Jinping o sinumang makapangyarihang tao sa mundo ang pinuri ng United Nations. Dahil, oo, si Pangulong Bongbong Marcos pinuri ng United Nations at gustong maging leader sa Asia at sa mundo. Halika, atin itong pag-usapan na sigurado ikakagulat mo rin. Nakatakdaring makipagpulong ang Pangulo kay UN Secretary General Antonio Guterres upang pag-usapan ang mga nangyayari sa Middle East. He will also reiterate the Philippines' commitment to the United Nations and to multilateralism. Ang Pilipinas sa mundo, bridge builder na hindi may pagkakaila. Akala mo ba hanggang sa loob lang ng bansa ang labanan? Isipin mo, sa gitna ng kaguluhan sa Middle East at tensyon sa iba't ibang panig ng globo, may isang bansa na kinilala ng United Nations bilang bridge builder. Sinabi rin ni Guterres na nais niyang mas marinig ang boses ng Pilipinas sa UN na matagal nang kinikilala bilang bridge builder sa loob ng organisasyon. Hindi lang ito basta papuri, pero isang hakbang patungo sa pagiging leader ng Pilipinas sa Asia at sa buong mundo. Paano nga ba nagawa ni President Ferdinand Marcos Jr. na mapahanga ang United Secretary General sa loob lamang ng isang bilateral meeting? Pinuri rin anya ni Guterres ang ASEAN sa pasulong ng international law at paggalang sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Nitong March 9, 2026, sa New York City, isang makasaysayang sandali ang naganap sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at United Nations Secretary General Antonio Guterres sa sidelines ng Commission on the Status of Women. Hindi lang basta kamayan ang nangyari, pinuri mismo ni Guterres ang dedikasyon ng Pilipinas sa kapayapaan at demokrasya. Therefore, mas lumakas ang kumpiyansa ng ating bansa para sa kampanya para sa non-permanent seat sa United Nations Security Council para sa terminong 2027 hanggang 2028. The work of foreign correspondents carries a unique responsibility. You tell the world the story of the Philippines, also helping Filipinos better understand the world that is around us. Today, that responsibility has become even more demanding, as information, whether true or fabricated, whether AI-generated or deliberately manipulated, can spread instantly across digital platforms. These challenges confront every institution that depends on public trust, including the government, media, business, academia, civil society. In that regard, you, in your role as journalist, and I, as a public servant, have something important in common: our credibility. It is the foundation of our work and the bedrock of the public's trust. We must create a safer environment where children can learn and grow without compromising their well-being. We are expanding digital literacy initiatives, modernizing cybersecurity initiatives, and promoting the holistic well-being of every Filipino, all whilst upholding the freedom of expression. At the same time, the government remains steadfast and responsive in protecting the public's right to accurate information. We launched Oplan Contra Fake News to protect the public from disinformation and hold its purveyors accountable. Through the Presidential Task Force on Media Security, we also continue to strengthen legal assistance, intelligent coordination, and cybercrime response mechanisms to better protect media practitioners. Ladies and gentlemen, the demands of our time will continue to test our resolve. The government and the media may not always agree, nor should they. But our shared interest remains the same: the pursuit of truth. I join you in sustaining a bagong Pilipinas where democracy is strengthened by citizens who are informed, discerning, and free. Bakit bridge builder? Dahil sa kabila ng pagiging founding member ng United Nations, pinatutunayan natin na kaya natin maging boses ng katwiran sa gitna ng mga nagbabangga ang mga superpower. Pero hindi lahat ay believe. May mga kritiko na nagtatanong kung bakit pa natin kailangang makialam sa isyu ng mundo kung may problema pa tayo sa loob. Therefore, ang sagot ni Guterres ay malinaw: kailangan ng mundo ang boses ng Pilipinas dahil ang ating pagiging peacemaker ay subok na, mula sa BARM hanggang sa pagtataguyod natin ng UNCLOS sa ating mga karagatan. Ang pagkilalang ito ay hindi lang para kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay para sa bawat Pilipinong naghahangad ng ating bantila ay hindi lang makikita sa mga atleta, kundi sa mga desisyong humuhubog sa kinabukasan ng mundo.
At sa likod ng papuri, may hamon. Kailangan nating manintigan sa rule of law. Therefore, ang ating pagtakbo sa Security Council ay hindi lang tungkol sa posisyon, kundi tungkol sa pagpapakita na ang Pilipinas ay handang-handa ng tumayo bilang leader sa Asia at sa buong mundo. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Bumisita sa Malacanang ang dalawang mataas na opisyal ng United States Department of War. Nag-courtesy call kahapon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sina Undersecretary of War for Policy Elbridge Colby and Assistant Secretary of War for Indo-Pacific Security Affairs John No. Ayon sa Presidential Communications Office, ang pagdalaw ng mga ito sa palasyo ay bahagi ng diplomatic cooperation ng Pangulo na nakatuon sa pagpapalakas ng ugnayan sa mga pangunahing katuwang sa Indo-Pacific. Ang Pilipinas ang unang bansa na pinuntahan ni Colby at No bilang bahagi ng kanilang Southeast Asia trip. Sa mata ng Panginoon, ang pagiging leader ay laging nakaugat sa pagiging takapagdala ng kapayapaan. Ang bridge builder ay isang banal na katungkulan. Sabi sa Mateo 5 verse 9, mapalad ang mga tagapamayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Ang tunay na kapayapaan gaya ng ating pinagsisikapan sa BARM at sa international stage ay nangangailangan ng hustisya o katarungan, at ang kapayapaang ito ay hindi matatamo kung walang awa para sa mga nangangailangan, na ito ay masusupungan lamang natin sa ating Panginoong Diyos. Therefore, ang pagkilala ng United Nations sa Pilipinas ay isang paalala na ang ating misyon ay hindi lamang para sa sarili nating mga pag-unlad, kundi para maging instrumento ng liwanag sa isang mundong madilim at magulo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, pinupuri po namin kayo sa inyo pong kabutihan sa amin. Na bagaman nagkakagulo ang mga bansa laban sa mga bansa at maging sa aming bansa, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging ilaw sa madilim na mundong ito. Gabayan ng aming Pangulo, ang mga leaders ng bawat nasyon, na itaguyod, Panginoon, ang kapayapaan na nakasentro sa aming Panginoon Kristo, na ang pinakaugat ng kapayapaan ay hindi manggagaling sa amin, kundi manggagaling sa aming Panginoong Diyos, sa aming Panginoon Kristo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoong Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy po kaming gabayan. At salamat po, o aming Panginoong Diyos, sa mga mirakulong nangyayari sa aming buhay. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoong Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.